Yan. Kung may habol pa, habol sila kasi isa rin 'to sa mga hindi nyo dapat ma-miss na session ng training. Okay? So again, welcome to TBSA Team Leaders Training. And again, the house rules, alam niyo na po yan. So, ang series natin ay Leading with Purpose, a team leadership development series. So, lead with purpose, influence with impact. So, nasa session 3 na po tayo. At ang session 3 is all about the purpose-driven path. So, strategic decision making and prioritization. So, yan po ang ating um, topic for today. Pero bago dyan, magkakaroon muna tayo ng session 2 recap. So, dun sa session 2 recap, ano po kaya ang inyong natandaan from session 2 training? Anyone? Or wala po kayong natandaan? Patay tayo dyan. Sige, Sir Julius. TL Julius. Tama ba, TL Julius? Or napindot mo lang? TL Jeremy, dahil naka-unmute ka na dyan. Okay. Mission-driven leaders, tama ba? Yun. They don't just manage tasks, they mobilize people around with purpose. So yun, yung natatandaan ko. Making the mission clearer and it makes, ano ba? It makes the leader stronger in facing the challenges. Kasi mission-oriented, alam niyo yung ano yung target. So yun. Yun po. Alright, thank you, TL Jeremy. Naka-unmute ka, TL Ludina. Ay, sorry. Ang ma-recall ko lang is our mission inspires us to execute and deliver results. As a leader, we have to bridge the gap between our mission and the results we want to achieve, meaning our execution. And one of that is to establish our goals, our strategies, and action steps. Yun ang nasa isip ko po. Thank you, Tia Ludina. Akala ko sasabihin niya, hindi po ako, wala po akong natandaan. Akala ko lang yun yung sasabihin niya. Sige, next, last one. Maraming tumatawa, kayo tatawagin ko kayo. Session 2. TL Sa akin, Miss Nika. Rufa. Sa akin, natandaan ko yung yung in-emphasize mo yung SMART goal, yung kung paano yung mission na yung may illustration ka na binigay, yun nga in-explain ni TL Rina, yung mission, maano natin yun. Kumbaga magkakaroon ng execution pag may ma-bridge mo yung gap. Yun nga yung sa goal, yung SMART goal, yung pinakita mo doon at in-explain mo kung paano yung mission namin magagawa yun at matutupad yung layunin namin dun sa aming mga mentees. Tapos magkaroon kami ng strategy and yung action steps base doon sa SMART na yung specific, relevant, tapos reliable, tapos achievable, ano pa ba yung isa? Yung R, tapos yung time bound. So, in-explain mo yun sa amin para maipakita sa amin na yun yung dapat naming sundan para, yun nga, ma-execute yung mission namin. Ayan, thank you so much. So, may natutunan pala. Okay? Okay, learning check kasi baka next week magtatanong na ako ano na ulit na natutunan nyo from lesson 1. So, titignan natin kung nandiyan pa ba yung mga notes nyo, talagang nire-review nyo ba yan and all. So, not to para hindi para takutin kayo, kundi para talagang na-execute natin to, mga natututunan natin. Alright? So, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na magkakaroon tayo ng guest for tonight. So, paumanhin, hindi ko nakuha yung kanyang info about. Okay? Kasi medyo na-busy nga
dahil bumili pa ako ng gamot sa labas. So, nagmamadali akong bumalik. Hindi ko na natanong yung kanyang whatabouts. So, hulaan ko na lang siguro or sasabihin ko yung alam ko. Okay? So, yung guest natin for tonight, TL na siya or nasa TBSA na talaga siya for a long time ago. A long time means years ago. Okay? And, um, naalala ko noon, lagi siyang nagsasabi na, uulit ako or babalikan ko tong lahat. Ayan, yun yung mga lagi niyang linyahan sa akin every time na nagkakasalamuha kami. And, yun nga, dahil long time ago na, years ago na siyang student, so in short, binalikan niya lahat ng mga trainings na dapat niyang kinonsume ng time niya. Okay, so praise God, na-consume niya yun. And habang kinokonsume niya yung mga learnings na pwede niyang i-consume, naging TL din siya for a couple of batches, if I am not mistaken. So, sige, hindi ko na patatagalin yung nagseryosong mag-aral, nag-certified, nagkaroon ng certification, plus ngayon medyo parang bali-balita ko medyo dumarami na yung client. Ayan. So, let's all welcome former TL Christine Gutierrez. So ngayon, papakita niya or titingnan niya or i-demo niya sa inyo. Demo? Hindi, siguro tunghayan natin yung story niya, no? Kung paano niya ba ginawa itong sinasabing SMART sa mga goals niya. So siguro TL Christine, you can start by saying what are your goals and then i-breakdown mo dun sa sinabi ko na SMART. Sige po. Hinalungkat niya lahat ng notes niya. So makinig tayo ng 1 oras sa kanya. Grabe naman ang isang nagulat ako. Actually, kung nakapag-heads up ka lang, Miss Rupa, di sana may ano tayo. Kasi yan yung gustong-gusto kong ginagawa kapag nagpe-present kami sa EC group namin before. Pero anyway, dahil nga ito, kabubuklat pa lang ng ating mahabang libro. So, yung main goals ko talaga, actually, yung mga vision board namin ni Miss Rufa, nila Miss Rufa, the previous trainings namin, laging naka-highlight doon is, syempre, ano pa ba, lagi naka-highlight, kailangan meron akong 500,000 worth income para sa bookkeeping business ko. Palaging ganyan. Sabihin pa natin hindi siya realistic, pero laging ganyan kasi ang number 1 motivation ko talaga pera. Hi guys, I'm Christine Gutierrez. So, yun, motivation is money. Pero ang main goals ko talaga, starting way back 20, ngayong batch 16 talaga. So, hinapalan ko yung mukha ko. Sabi ko Miss Rupa. Miss Rupa, lagi akong parang wala kasing, parang wala palang direction yung buhay ko ng mga previous year. FYI guys, 2023 ako nag-enroll sa TBSA. Formally na nag-enroll. Pero matagal na kasi akong stalker ni Coach Alfie ng buong TBSA community. Kasi nga, since first akong naging member ng tribe, so it comes sa bookkeeping and accounting from tribe, sino ba yung merong legit na talagang course na makakapag-solidify sa skills ko? So, siyempre sa TBSA na ako. So, matagal na. By 2023, nag-enroll ako, pero yun nga, ang daming nangyayari. So, since 2023, ilang batches na yun. So, hindi siya natatapos. So, this time, isa sa sa SMART goal ko, so start tayo sa S. So, naging specific na ako, parang intentional na. Kasi dati, parang laging merong reason para ma-stop dahil yung mga outside na nangyayari sa atin, which is hindi naman siya nakokontrol, di ba? So, by this time, naging intentional ako na kahit ano yung magiging problema ko outside, I commit na this time, tatapusin ko siya. Mag-aalat ako ng time. And then, yung specific na yun na, ito na, tumalo na ako, kailangan umpisahan ko na to. And then, yung kumatok yung opportunity na mag-TL, sabi ko, Miss Rufa, kaya ko ba? Miss Rufa, wala pa akong client. Ang dami kong doubt. Pero yun nga, nag-pray lang ako, ano ba, para sa akin ba to? Kasi alam ko naman na noon pa, since elementary pa ako, meron akong history ng part of being a leader.
So, lagi akong nali-leader na noon-noon pa. So, why not this time came back sa ano ko talaga, sa calling ko. So, sige, try natin. Mag-team leader tayo. So, go. While nagti-team leader ako, the same time, sinasabayan ko rin yung mga students. So, para sa akin, talagang endear sa akin yung batch 16 kasi kasabay ko din sila. Kasabay ko sila nag-aaral, the same time, TL din nila ako. So, sinasabi ko, yung mai-impart ko lang sa kanila is, hindi pa man yung mismong course, yung mismong skills ng bookkeeping, pero meron naman akong, sabi ko nga, meron naman akong pwedeng ma-share sa inyo, katulad nung Canva. So, proud ako na, yun nga, na kada ano namin, yung Canva is, natulong ko sa kanila yung paggamit na. At the same time, yung pag-present ng ano nila, ng mga portfolio nila and paggagawa ng resume. Yung mga something na ganun na para sa akin, hindi pa man ako may client on that time, meron naman ako may impart, so why not na mag-team leader? So, measurable. So, nag-measurable ako. So, ano ba yung ano, kailangan sukat? Parang ano, kailangan meron kang ano, parang masusukat mo kung ano ba yung dapat mong gawin para matapos ko yung ano, yung course na gusto ko, yung TBSA natin, yung student ano natin. By this time, booster ako nag-focus. So, yung booster na yon, since alam ko sa sarili ko na palagi ako may doubt dahil hindi tayo accounting graduate. So, laging may doubt. Sa totoo kasi hindi ako ano, parang mabilis ako maka-attract ng mga potential client. But most of the time, hindi ko siya napupush, hindi ko siya nape-penetrate. Why? Kasi ako mismo sa sarili ko, hindi ako confident. Magaling ako sa usap, magaling ako sa call. Pero pag nandyan na yung trabaho, parang lagi ako nag-step back kasi may hesitation ako palagi na kaya ko ba? Kasi wala nga ako natapos, hindi nga ako graduate, hindi ko pa nga natapos yung course. So, lagi may doubt. So, para mawala na yung doubt na yun, hindi, i-push ko na. Kailangan matapos na tong booster na to or yung course. So, nag-set din ako ng attainable. Yung, ano ba yung makukuha ko kung matatapos ko yung course. So, yun nga, na-solidify yung skills ko, yung confident ko. Kung dati 100% yung confident ko, naging 300% na siya. Ganun na siya kakapal yung mukha. Which is, guys, walang masama sa magiging makapal ang mukha kasi nagagamit siya. Nagagamit siya dahil lalo na sa pakikipag-usap sa client, which is, ito yung parang nakikita ko na parang downside ng sobrang gagaling na mga bookkeepers natin diyan, mga accountant natin diyan. Kaway-kaway, wag po kayong mahihiya. Hindi po nila kailangan ng sobrang galing na English. Hindi rin po nila kailangan ng sandamakmak na certificate as long as you can deliver. Yan po yung palagi kong reminder kasi ngayon napatunayan ko na dahil nga, yun nga, nagka-client tayo. So, relevant. Ano ba yung relevant ng mga pinagagawa ko? So, after nung booster, kailangan pa may gagawin pa ako, may next step pa ako. Kailangan ko magpa-certify. Kailangan ko magpa-certify ng zero. So, nagko-commit ako talaga ng time and ayoko talaga ng kahit anong distraction. So, lahat siya magagamit sa goal ko, which is gusto ko ng client. Gusto ko ng bookkeeping client. Meron ako mga client pero hindi siya bookkeeping. So, kailangan ko ng bookkeeping client. Ano yung kailangan kong gawin para makuha ko yon? Nagpa-certify ako sa CR. After a week, si Miss Rufa nag-manifest niyan eh. After a week, susunod na ipopost mo niya na client na. Which is, technically, hindi ko siya hinanap yung client. So, nag-set ako ng timeline. Dapat, by this time, yung booster natin, yung course natin, dapat this time tapos na. By June, ganito. Dapat by June, tapos na yung booster, July, August, kailangan buong month of August, dapat tapos ka na yung certification by this time. I think June, dapat tapos ko na yung booster. July, yung certification, parang may ganun. Tapos August ay dedicated talaga for client getting. So, nung una, isa pa yan sa napapansin ko sa akin, nagsiset ako ng time kung hanggang saan, pero dinidelay. Bakit? Kasi, hindi ko pa natapos hindi pa ako nakapapasok. Teka, hindi muna, urong muna natin. Mga first week na lang. Hindi, mga second week na lang. Hindi, by this time, hindi. Ulitin ko ulit, intentional. Ginawa ko intentional, hindi. By hook or by crook, hindi, maghanap na ako ng client. I-set mo palagi. Parang i-ano mo na yung sarili mo pag umupo ka sa computer mo. Set lang time.
mag-ano ka na, parang mag-concentrate ka na, manifesting ka na, hindi, maghanap ako ngayon ng client. This time around, maghanap ako ng client. Kasi, na-feel ko talaga na parang nasabi ni Lord, ready ka na. Physically, emotionally, mentally, lahat ng ready na ako. Dahil dati talaga, I think kung nagkaroon ako ng client last year, sa gulo ng nangyayari sa akin last year, I think hindi ko rin siya magagawa. By this time, talagang naka-align na, kumbaga ang stars na kailangan ko na ready na ako na mag-serve sa mga client ko. Which is, ang gusto ko lang ma-impart is number one, wag kayong wag kayong mag-doubt yung parang, yung bukod sa manifesting, kailangan kasi parang sa inyo mismo, ikaw mismo wala kang doubt sa sarili mo. Promise. Nararamdaman ni client, nararamdaman ng kausap nyo, kahit pa sabihin mong through computers lang, nararamdaman nila yung aura mo. Which is for me, if friend ko kayo sa Facebook o friends, yung internal talaga, yung pinag-investan ko bukod sa nag-aral ako. So yung heart talaga, parang yung heart na ready na ako to serve, na yung aura na happy, yung aura na confident. Iyan yung isa sa mga bagay na binalik ko this time na I think na yun yung na-attract ko. Kaya thank you ako kay Lord kasi with His grace, yung mga client na na-attract ko is same ng meron kasi akong client avatar guys since I'm working as freelancer since 2019 pa. So medyo maarte na po ako sa client, which is sana dumating din kayo sa time na yun. So meron akong chine-checklist sa mga client na pag hindi kami nagsaswap, hindi ko sila kinukuha. I know kailangan ko ng client, I know kailangan ko ng pera, pero meron akong checklist sa kanila na number one, same ba kami ng vibe? Same ba kami ng values? Kasi ang dami ko nung nakausap, ang dami ko na malaki ang bayad, oo, pero later on, alam kong, no, my energy is very important. So alam ko kung sino at ano yung mga gusto kong katrabaho at kanino ko siya i-aalat. So kaya pinipili ko. Yung client ko, na bookkeeping client, is hindi ko siya hinanap. Referral siya sa akin from kapwa freelancer din from Tribe. So hindi siya talaga hinanap. Then after ng aming call, kami agad, parang vibe check, okay kami agad kasi same ko siya. So meron akong medyo may women empowerment po tayo. So more on sa tayo, mga CEO ng mga cosmetics, beauty products, ganyan, aesthetic clinic, yun yung mga linyahan ko. And yun nga, women CEO siya, so check. And then, yun nga, ayoko nung mahirap kausap na client. Yun yung ko sa inyo na maganda din na parang ikaw mismo, personally, alam mo yung sino yung gusto mong, kilala mo yung sarili mo. And then, after mo kilalanin yung sarili mo, kanino ko komportable, anong network o anong industry yung gusto mong katrabaho, mas malinaw kung saan ka papunta, kanino ka magko-connect, sinong mga gusto mong usapin. Masarap sana na ganun, na magkaroon kayo ng ganun na standard. Yung values nyo ay makikita nyo rin sa magiging mga client. So, ayun lang. Ano pa bang nakalimutan? May nakalimutan pa ba? Actually, ang gusto ko rin i-share na ngayong araw na to, I have 4 calls. Ang dami kong calls ngayong araw. I have DC kaninang 9:00. Thank you, Lord. Magagawa na rin ako ng proposal doon. Ano siya, mix of invoicing at the same time, admin. So, gagawa tayong proposal. Part-time lang din siya, pero yun nga, ulit, okay yung vibe namin ni client. So, hopefully, na mag-push through sa. Second, may call ako kanina. Ano siya, CEO siya ng isang app. It's like Shopify sa LinkedIn. Yung LinkedIn ko guys, matagal na siya, pero hindi ako actively nagko-connect. Pero nagpo-post lang ako time to time. Nag-connect siya sa akin and hopefully in the near few months or few years, magkakaroon kami ng collaboration. So sabi niya, napansin niya yung LinkedIn ko, Airbnb something ka or e-commerce ka. Parang
later on, meron na kaming client na pang US and Australia. Baka pwede tayong mag-collaborate once na okay na yung platform namin. So, ayun. Third call, yung client ko na Australian, meron kaming mga bagay na hindi kami nagsaswak, hindi kami nagkaintindihan. So, kailangan namin mag-call immediately. And thank you, Lord, kasi it turns out na meron talaga siyang gusto na process na ayaw niya na ibahin ko. So, ayun lang. Then, ito, ngayon. Ang point ko kung bakit ko siya sinishare sa inyo is, yun nga, number one, wag niyong i-take for granted yung nasa connection niyo. Wag niyong i-take for granted yung linking niyo. Akala niyo ngayon, guys, wala pa siyang, parang wala naman ako nakukuha ang client, parang wala namang nangyayari, connect lang ako ng connect. Pero hindi niyo alam, ano siya, para siyang puno na dinidiligan mo siya. Connect ka lang ng connect kasi later on, hindi mo alam kung sino yung sa network mo na yun pala yung magbibigay sa'yo ng first client mo. O yung nakachat mo lang na, hi, hello, ang ganda naman ng ano mo, ng business mo, ganyan-ganyan. Hindi mo masasabi. So, huwag kang mag-burn ng bridges sa kahit na sino. Na kapwa man freelancer, CEO man yan, or ano man yan. Hopefully na, ayun nga, ma-build nyo yung connections na meron kayo sa LinkedIn or sa iba pang mga platform. Kasi hindi nyo alam na later on, sila pala yung magiging client, di ba? Yung mga future collaboration. Tapos, bukod sa yung self-value nyo, self-worth nyo is, continue lang to paghanap ng client kasi this time, nasa harvest season kasi ako. So, minsan, ang nakikita natin yung maganda ng ano, okay na, dire-diretso na, maganda yung ano niya. Pero, kayo ngayon, nandun pa, lalo na yung mga wala pang client, nandun pa kayo sa nagtatanim pa kayo. So, may sarili-sarili tayong timeline, guys. So, alam ko, in the near future, hindi natin alam bukas, sa susunod na buwan, sa susunod na linggo, may mga client na rin kayo. So, ayun lang isa. Thank you po, Miss Rupa. Wala ba? Wala pala akong audio. Sorry naman. Palakpakan natin si Miss Christine. And just to let you know, no, sabi niya 2019. Actually, she started as a virtual assistant. Pinasok niya si bookkeeping kasi nga sa panahon ngayon, guys, upskilling is the key. Tama ba, Miss Yes Teen? po. Yes po. Yan. So, marami sa TBSA or hindi ko alam, baka yung mga hinahandle niyo pang member ay talagang nasa corporate na sila, gusto nila yung bookkeeping kasi ito na yung ino-offer ng boss nila. So, parang ganon. And, ayun nga, upskilling is the key from BA to VA bookkeeper. Ayan. So, marami na. And, it sums up lahat ng mga pinagsasabi ko na mag-value posting kayo and everything kasi ayun nga, nara-rank up yung LinkedIn nyo and all. Kala nyo, ay, post-post lang ako, pero di nyo alam na it really works. Okay? It really works and proven na yon. Okay? Ayan. And marami pang iba. So, pulutin nyo na lang yung dapat nyong pulutin, okay? Yung kailangan nyong i-execute, i-execute nyo na. And, ayun, yun na yung sample ng SMART goals talaga natin. Or, I mean, SMART goal niya mismo, na from, yun nga nagba-bounce back siya, nag-start siya to bounce back. Kasi, to be honest, 2023 pa siya, okay? So, 2 years na ang gap. 2 years na ang gap ng kanyang student portal. And nag-TL pa siya. So, TL while consuming the lessons plus executions. And, yun nga, end goal or end results, harvest time. So, ayun, thank you, Miss Teen. Pwede ka na mong magpahinga. Happy Friday. Kami magpapatuloy. Salamat sa iyong oras. Thank you po. It's really, a blessing na nandito ka na tinap ko lang siya pagising ko kaninang umaga. Kaya pagpasensyahan nyo kung wala siyang mga paek-ek na slides. Yan. Pero kung i-stalk nyo siya sa Facebook, makikita nyo doon yung mga pinagdaanan niya from the post. So, from
booster, hanggang sa nag-certified, hanggang sa client getting na. So, ayun. Sige, Miss Tin. Thank you so much. Po. Bye-bye. Thank you. Good Okay, night, so guys. Thank you. later on, ayan, may mga SMART goals kayo na nilagay sa, ang tawag nito, sa inyong per group. So later on, isasabay niyong i-present sa akin or i-present sa lahat kasama nung mga activity ngayon. So for now, let's go muna doon sa ating discussions. So, actually, the goal is not just to have money. Okay? So, sana, ayan, sana pagtapos ng session na 'to, wala na akong maririnig na, "Sana all may client. Sana all may connection. Sana all." Okay? So, ayoko ng magiging mantra natin yung sana all. Okay? I-turn natin 'no, itong mga wala pa tayong bagay na into something na i-execute mo or taking actions. And then that's the right time. The next one is yung results. Right. So, balik tayo dito. Ine-emphasize ko to dahil parang nakalimutan nyo na talaga ata. Nakita ko, may tumatawa. Nakalimutan ko ay nakita ko, sino ng Team 3? Makukurot ko yung Team 3. Team 3. Sino po ang Team 3? Wednesday group. Nako, hindi pa nagsasalita ang Team 3. Team 3 kami. Ayan, TL Elmer, ano nangyari sa Team 3? Gleam Bright ba to? Ano kasing grupo mo? Team GG. Okay, growth and guidance. Nasaan na ang guide? Nasaan na ang growth? Okay, bibigyan ko kayo ng pangalawang pagkakataon simula sa araw na to hanggang sa Friday ng umaga. Kayo po ang mag-encourage sa amin araw-araw mula sa nabasa niyong libro. And ito po yung gusto kong iwan sa inyo. Kahit hindi na tayo nagti-TLS training, make a habit to read. So, kamusta naman? Kung hindi ka Team 3, kamusta naman Team 1, Team 2, Team 4, and 5 ang inyong pagbabasa? May nagbasa ba? O, yun na lang yung tanong ko. I-rephrase ko yung tanong. May nagbasa po ba? Po. Meron po? Po. Yes. Okay. Nagbabasa pa din. Nakakatulong yung 10 minutes a day. Okay. Very effective So, talaga. ganito, no? Alam ko na-share ko naman yung nag-share kayo pero isa lang. Ang goal natin dito guys ay araw-araw. So for example, si Joy ngayon, si TL Elmer bukas, si TL Crisel sa susunod hanggang matapos yung buong isang linggo. So, ayan, still reading. Magbasa po kayo, magbasa po tayong lahat. Nagkaroon kami ng fine sa TBSA team na, iba, shinare ko sa inyo last week, I am my brother's keeper. So for example, nakalimutan ng Team 3. Bakit wala pong nag-remind na Team 1 o Team 2 o Team 4 or Team 5? Nakalungkot. So, watch over. Yan. Wala pong nag-remind. Wala din pong nag-send. Yan. So, magbago po tayong lahat simula sa araw na ito sa pagbabasa. Okay? Alam ko, busy kayo. Yes, you are busy. We are busy. Pero wag natin kalimutan magbasa. Okay? Dahil hindi natin matatapos ang isang buong libro sa isang buong buwan kung hindi natin siya nagagalaw araw-araw. Okay? So, copy ba yon? Clear po ba ang instruction to read the book? Kung busy kayo, busy din tayo, busy ang lahat. So, 10 minutes will do. Okay, kung busy ka, sige, gawin mo 5 minuto. Kung busy ka pa rin, gawin mong 3 minuto. Pero I hope, ayan, maging DNA natin. DNA means hindi kailangan i-remind, nakatatak na sa'yo yan, or magiging
mantra nyo na everyday kailangan kong magbasa. So maraming nagkopya po, maraming nagcopy po. So asahan ko kayo. Ang nag-yes po, ano lang ata, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang yung nag-yes. Nasaan po kayo yung ibang TLs? Natutulog po ba ang ibang TLs? So, ayan. Sige, lahat ng mga nag-got it, yes po, copy po. Babalikan ko kayo next week. Okay, sige. Dako na tayo. Session 3, the purpose-driven path, strategic decision making and prioritization. So, from this photo, ano po kaya sa tingin nyo ang photo na ito? Priority. Urgency. Urgency, okay. Ano ba? Nagre-remind sa atin. Reminder, Tracker. tracker, ano pa po? Na-post yung mga nagawa at saka yung mga gagawin at yung natapos na gawin. Okay. How about this photo? Checklist. 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 Checklist, ano pa po? Checklist. Schedule. How about this photo? Stress na. Burnout. Burnout, Overwhelmed na po. overwhelm, pressure. Sige, ano pa? Ano pa kaya to? Overload na. Overload. Okay. How about this photo? To-do list. To-do Board. list, To-do list board. work, Task reminders. task reminder, ano pa? Parang 3 lang yung narinig ko nagre-recite. Daily guide. Daily guide. How about Planner. this? Wala na yung next. Nawala yung next. Okay, wait lang. Nawala yung next. Nasaan na yung isang photo? So, daily guide, planner. How about this one? Stress. Stress. Confused. Ano yan? Ulit? Burnout. Burnout. Ano pa? Micromanagement. Sakit na yung ulo. Sakit na ng ulo. Stress. Stress. How about this photo? Target. Plans. Organize. yung mga Plans. niya. Trying to do all at once po. Trying to do at once. What else? Goals, Ben? Calls. Pwede rin. How about, okay, yun na pala yung last. So, titignan ko kung nakaka-connect pa kayo. So, everyday, actually, etong mga to, ito yung mga nararanasan nyo as team leaders. Diba? Meron kayong trabaho, may trabaho sa bahay, may kailangan tapusin, kailangan, tama ba? Pag namamalengke tayo, kailangan may checklist ng mga bibilhin, o kaya checklist ng mga to-dos. And maybe ikaw to. Okay, so ito yung team leader. Kailangan mo mag-shopping, alagaan mo yung pets mo. Ako yung aso ko, once a week siyang naliligo. So papaliguan natin. Sino bang may aso dito? Miss Ivy and Miss Maricel. Ayan. Or ikaw ay isang nanay na kailangan mong alagaan ng iyong anak. Plus, may deadlines ka pa. Okay. Plus, may team leaders ka pang kako-TLs mo sa loob ng accountability call. May pinapagawa pa si Miss Rufa na homework, na OKRs, KPIs. Ano ba? Kailangan mong maging physically fit. So, nag-gym ka or nag-exercise ka thrice a week.
Dinner, kids, meeting, may sarili ka pang business, and so on and so forth. Relate? Okay. Super. Yes, really. Yes, really. Okay, gusto ko yun. Yes, really. And then, again, iikot na naman sa, may gagawin ka na naman, kailangan mo naman maglista ng listahan, and na-burnout ka na-pressure ka na, to the point na magkukwit ka na kasi nahihirapan ka na. At the same time, yung ending, kahit na ito ka, kailangan mo pa rin bumalik sa goal mo. Kaya may laptop dyan. Kailangan mo pa din i-assess yung sarili mo. Meron ka pa ring family na kailangan tulungan or family na kailangan itaguyod. Meron ka pa ring goal na magkaroon ng bahay or mapaganda yung bahay mo or kung sa mga naka-mortgage, mapasayo na yung bahay na yun. And meron pa ring timeline, may deadline pa din, may due dates pa din ng ating mga bills. And you need to communicate well, you need to attend this Zoom meeting or this training, and so on and so forth. So, balik ako sa slide nito. Every day, leaders like us face dozens of decisions. Which task to prioritize, which client to focus on, which opportunity to pursue. The truth is that every decision has equal weight. Some are urgent, but not important. Some are important, but not urgent. The question is, how do you filter through the noise and choose wisely? Ulitin ko po how do you filter through the noise and choose wisely? I don't know if you feel if you feel this way, pero sobrang dami ko pong GC. Kapag sabay-sabay na tumunog, hindi mo na alam kung ano yung una mong bubuksan. Yung iba, tumatawa. Nakaka-relate ba kayo? Hindi mo ka alam kung TL's GC ba, o Gleam Brights GC, o Victor's Rice GC, or GC ng family mo, at kung ano-ano pa. Relate ako dyan kagabi sa client ko. Sa, sa gabi. Okay. Hindi mo alam kung yung manager ang uunahin mo o yung CEO o yung isang department head o yung Praise CFO. God, no? Praise God, kasi may ganitong training ngayon. Kasi ngayon, bibigyan nating linaw. Ano ba yung dapat unahin at hindi? Okay? So, or ganito, no? Minsan kasi, ngayon kasi, praise God, kasi may sarili na akong bahay. Okay, so simula nang bumalik ako from being an OFW sa Qatar, may sarili na po akong bahay. So habang nagtatrabaho ako sa Qatar, talagang I make sure na may kailangan may pundar ako pagka-uwi ko. So praise God, meron na akong sariling space na ako lang at ang aso ko. Pero nafe-feel niyo po ba yun na nafe-feel ko to pag nasa ancestral house ako na tatawag si Lola, kukulitin ako ng pinsan ko na maliit na 11 years old, tatawag yung tita ko, at darating si mama ko. So lahat ng yun, sabay-sabay, kailangan ng atensyon. Sino ang uunahin mo? At marami pang ibang ganun na sitwasyon. So, ngayong gabi na to, tutulungan ko kayo, hindi lang sa pagiging TL, pero tutulungan ko kayong maunawaan ano yung una, ano yung gagawin, ano yung magiging desisyon mo, at kung ano-ano pa. So, sinabi ko dito sa aking notes, great leaders don't just make quick decisions. They make purpose-driven decisions. Nandito na naman tayo sa purpose-driven. Bakit na naman purpose-driven? Because we need to align the choices with long-term impact, not just short-term relief. Sorry.
Ulitin ko bakit purpose-driven? Because we need to align our choices with long-term impact and not just short-term relief. Kaya ngayon, it's a check kung, for example, ginagawa mo to, pang long-term ba yung result nito o hindi? Pang short-term lang to. Okay, align. Actionable steps ulit. So, di ko na patatagalin. Okay, tonight, you will have a new compass. Napansin nyo may compass kayo nung first training? Ano yung natatandaan yung compass nung first training? Sige nga. Kung tumatak sa inyo ang ating activity noon, anong compass yung naibigay ko nung first training? Meron ba akong binigay na compass? Ang natatandaan ko yung yung chemical, yung table, yung tawag dito, yung sa chemistry. Yung po mga Mm, values ba yun? Mga values. okay, values. Compass activity. Compass activity. Ano po yung inactivity natin nun? Kung natatandaan nyo pa. Nagpili tayo ng mga values na Mission Mhm. compass, Okay, mission compass. SMART Okay. goals, milestones, tapos leaders, alignment, preach. Maba. Okay. So, about sa values yung compass na yon. So, ngayon naman, pag-uusapan natin ay decision making compass. Ulitin ko po So, ang first na compass is mission compass. Ang next compass na ibibigay ko po sa inyo ay decision making compass. So, ano ba itong mga to? Konting trivia. Bakit palaging may mnemonics? Kasi mas madaling tandaan ang isang bagay kapag may mnemonics. Nung nasa third year high school ako, kaya chemical engineering yung pinili kong course dahil mabilis kong natatandaan yung pagkakasunod-sunod ng periodic table of elements. At yung number one na dahilan kung bakit mabilis ko siyang natatandaan because of mnemonics. So ngayon, bibigyan ko po kayo ng decision-making compass mnemonics. So ang mnemonics po natin ay PALM. Palm. Ano yung decision-making compass? Palm. Tanda mo lang to. Hindi ko gato kasi ikaw to. So palm. Okay? So, ano yung P? Okay, P stands for perspective. Nilagay ko dito, see beyond the immediate. Instead of reacting, step back and ask, will this matter 6 months from now or 2 years from now? Example, nilagyan ko to ng example. Saying no to a small client that drains resources so you can serve a bigger opportunity better. So, P stands for perspective. Napansin nyo si Miss Tin kanina. So, freelancer na siya ng 2019. Somehow, sinabi niya kanina, if nakikinig kayo ng with your attentiveness sa kanya, no? Somehow, sinabi niya kanina, maarte na ako sa client. Sabi niya, align, kung hindi kami vibe, hindi align yung ginamit niyang word no? Kung hindi kami vibe ng client, hindi talaga. So, number one, or the first one, or ano yung P sa PALM ng decision-making compass, ay perspective. See beyond the immediate. Natatandaan ko din nung last
TL's training, di ko lang sure kung natatandaan ng mga nandito pa no, na nagti-TL. Lagi kong sinasabi sa kanila, kapag nakikita mo ba yung member mo, anong nakikita mo sa kanya? Because you need to see beyond. Pag nakikita ko ba si TL Jusil, nakikita ko ba siya as a good team leader or hindi? Kasi pag wala kang nakikita beyond kung ano siya, kailangan mag-check ka sa perspective mo sa tao na yon. Kasi P stands for perspective and you have to see beyond. Every time I see students sa loob, I see beyond. Itong TL na to, ito yung future agency owner na magkakaroon ng maraming bookkeepers. I see beyond. So ngayon, kung nakikita mo lang yung ka-teammate mo or yung member mo na ito lagi itong pala absent, yun na yung connotation mo sa kanya. Hindi, you have to see beyond. Pala absent to, pero naniniwala ko. Darating din yung time na magbabounce back siya at gagawin niya yung kailangan niya sa buhay niya. Or, let's take it this way na, eto, reklamador to lagi eh. Itong member na to, dami nitong sinasabi. Yes, may mga ganon. Pero makikita mo, if you see beyond, yung team member or yung member na yon, yung mas may pakialam sa'yo. Next, A. Decision-making compass, accountability. Every decision has consequences. Good leaders think, if my team had to defend this decision tomorrow, would we be proud of it? Accountability builds trust internally, your team, and externally, your clients. Accountability. Hindi ko makita yung nasa dulo. So, liliitan lang muna natin. Or ayan na yun. Feeling ko ayan na siya. Okay. Perspective, you have to see beyond. Accountability, every decision has consequences. And of course, you have to be accountable. You need to build trust. And the next one is love. Sa palm, no? Love. Do you love your team members? Dito na papasok na, Miss Rufa pala absent siya, paano ko siya mamahalin? Tama ba? Miss Rufa, paano ko siya mamahalin? Pala absent siya, pala reklamo siya. Dami niya sinasabi, di naman niya ginagawa. Sabi ko dito, people before processes. You know why? Because people matters. Yes, we have processes. Pero, people pa din yung una bago sa mga processes na yon. Bakit? Paano natin i-implement ang process kung wala yung pag-i-implementan natin? Leaders who prioritize their people's growth and well-being make stronger teams. Sana, nung paggawa nyo ng KPIs at ng OKRs, inassess nyo muna yun yung mga team leaders or yung mga team members bago kayo gumawa ng process. Kasi very important yun. People first. Your team members first. And merong guide question dito, will this decision add value to my team and clients or just to my bottom line? Just to share, na-admit po ako for 2.5 days sa hospital.
And nung pagka-meeting ko sa inyo, sakto yung sharing about I am my brother's keeper. Kasi to share with you, sa loob ng TBSA, hindi pa kami ganun ka-solid. What do you mean by ganun ka-solid? Miss Rufa, sinisiraan mo ba sila? No, hindi. Okay, I'm just telling you this kasi nasa loob kayo ng team. Okay? Sa loob ng team, may team members ka na. Kung ano yung task niya, ito lang gagawin niya. Tama ba? Tama ba? Kung ano, ito, tapos na ako, bahala ka na dyan. Pero anong ibig sabihin ng pagiging am I my brother's keeper? You have to support. You have to step in. You have to do kung ano yung kailangan kasi ikaw yung malakas at mahina yung kasama mo. And so on and so forth. Alam nyo, after kong ma-share yung am I my brother's keeper na sharing, nakita ko yung mga Trello boards or yung Trello cards gumagalaw mag-isa. Hindi ko kailangan i-remind, hindi ko kailangan i-notify kasi nakuha nila yung gist na am I my brother's keeper? And of course, bakit ko ba sinasabi yun? Kasi ano po ang pinaka main root nun? Because you love one another. 'Di ba? Pag may sakit, alagaan mo. Kapag nanghihina, tabihan mo, palakasin mo. Kapag nawawala, i-guide mo. At kung ano-ano pa. Make sense? PAL. Perspective, accountability, love, or care. Nabasa ko din to sa isang book na nabasa ko, hindi ko na matandaan. Sabi dun sa book, kung sino man ang author nun, if ang isang movement or ang isang actionable step na ginawa mo ay hindi rooted sa love, wala siyang sense. So ngayon, i-check mo, ito bang ginagawa ko ay dahil mahal ko ito? Or ito bang ginagawa ko ay dahil ito dapat yung gawin ko? And the last is M. Babalik pa rin tayo sa ating mission. Stay anchored to the bigger goal. In bookkeeping, our mission is not just balancing books. It's enabling businesses to thrive and giving clients peace of mind when prioritizing tasks. So, ito ulit. Key question. Does this move us closer to our mission? Or is it just busyness? Nagagawa mo ba yung mission mo sa buhay? Or baka nagbibisi-bisihan ka lang? Okay? So again, PALM. Perspective, accountability, love, and mission. And makikilala ko kayo sa aking kumpare. Meron na ba nitong naka-encounter na or nakagawa na nitong Eisenhower Matrix? O kaya kilala mo na to, alam mo na to, pero hindi mo ginagawa. Or baliktad, ginagawa mo to at ginagamit mo to. Sige po, sino ang may alam nito at nakakagawa nito? Wala po. From the team, wala. Miss Ivy, how about you? Hindi kita naririnig. Sorry. Sorry po, may sariling mute yung mic. Nakakalimutan ko lagi. Actually, ginagawa ko siya siguro ibang presentation or approach, not yung mismong Eisenhower Matrix. But Alright. yes, ginagawa ko po siya. Yung do this, delegate. Okay. Sige. How about the others? Hindi nyo pa siya Na-introduce lang po na-encounter? siya. Ano yan? Miss Chick?
na-introduce lang siya sa akin ng therapist ko, pero hindi ko alam na ito pala pangalan niya. Okay, so na-introduce. Okay. So, dalawa lang from the team ang nakakakilala kay paring Eisenhower Matrix. Guys, you said yes or no lang. Okay, walang nagdo-no. So, hindi ko kasi sure kung, let's be clear, no clarity ulit. Meron bang no po? Okay, si Frances, no. Maricel, Badet, no, no. How about the No, others? no. Okay. Okay. So, sige, proceed tayo. So, okay. Ayan, just para lang clear kasi baka magto-discuss ako dito, ginagamit niyo na pala, 'di ba? Okay. So, eto siya. Ang tawag dito ay Eisenhower Matrix. Naalala ko ulit, si Fredeline, just in case hindi niyo pa kilala si Fred ang ating finance officer sa loob ni TBSA. And every time kasi si Fred nag-start siya as intern sa TBSA, intern in such a way na intern talaga siya. Kasi nung college siya, nung nag-graduate kasi siya ay, ano siya pandemic, yung pandemic graduate. So, it means wala silang naging internship. So, hindi siya naka-experience ng internship. And then, nung nag-post ako sa TS Bob group na kailangan namin ng intern, nag-yes siya. And eventually, maganda yung kanyang naging performance, maganda ang kanyang work attitude or work ethics. So, eventually, naging finance officer siya ni TBSA for, kumbaga, regular finance officer. And, pagka, remember, kapag binabalikan ko yung mga panahon nung nag-start na siya hanggang sa naging part-time lang siya, and then after ng part-time, naging regular employee na siya, and so on and so forth. And then may one time, bigla siyang nagsabi sa akin. Sabi niya, Miss Rufa, marami po yung task. Hindi ko na po alam kung ano yung uunahin ko sa sobrang dami ng task. Kasi aside from being a finance officer, nag-a-assist din siya sa TBSA as VA, virtual assistant. And dumating din yung part na nawalan kami ng virtual assistant for real, in just a snap. Na yung virtual assistant namin, wala talaga siyang, kumbaga walang proper na delegation. So, umalis siya, wala siyang kapalit, walang, kumbaga hindi siya naka-delegate ng task kasi nga, umalis siya bigla. Effective immediately, walang turnover. So, ang hirap. Dumating sa point na nalunod na kami sa task. Okay, imaginein mo na ilan ang batch 12 nun? 393. Isipin mo, 393, lahat yon may concerns. Plus, mag-check ka pa ng payment verification kasi nung time na nun, lahat yon manual. Wala kaming automation. Wala kaming, kumbaga, every time, everything na task, ginagawa naming manual. And then, sabi ko sa kanya, alam mo, friend, yung mga task mo, kailangan kinakategorize mo yan. So, yung sinabi ko na yon, sabi ko sa kanya talaga, alam mo, Fred, di ba sa finance may categorization? Tama ba? Ng transactions. Sa real world, may categorization ang mga task. So, i-categorize mo muna yan bago mo siya gawin. Kasi kung hindi mo kinategorize, ano nang mangyayari sa'yo? Okay? So, papakilala ko po sa inyo ang Eisenhower Matrix. Hindi nyo lang siya magagamit bilang TL, pero magagamit nyo rin siya as an individual. So, as you can see, meron siyang 4 quadrants. And each of them ay may urgent and non-urgent, may important at not important. So, yung first quadrant dito
is yung do this. Ibig sabihin, ito yung urgent na kailangan mo gawin ngayon. And then, yung next naman, decide. Decide this. Okay, kailangan mo magdesisyon. Then next, delegate. Kasi, ito yung nangyari sa atin eh. Hindi lahat ng task na meron tayo ay dapat ginagawa natin. Some of those, we need to delegate. Bakit ko siya ini-emphasize ngayon? For example, manager ka, yung ginagawa mo pang BA, i-delegate mo yan. O sige, ibaba natin sa lupa. Kunyari, ilaw ka ng tahanan. Ang ginagawa mong task, pang tatay ng tahanan or pang ama ng tahanan, i-delegate mo yan sa asawa mo, sa boyfriend mo, or sa tatay mo. Tama ba? Tumatawa si Miss Ivy. Nakangiti si Miss Ivy, so feeling ko nakaka-relate siya. Okay? Kung katabi natin sila ngayon, katabi nyo sila, i-delegate ko to, hindi to yung task na to. Yung task na to para sa ibang, okay? Ibig sabihin ng ibaba sa lupa, ito yung mga talagang ginagawa natin araw-araw. You know what? I told my dad yesterday, sabi ko sa kanya, malabo yung mata ko, yung, bulb sa kwarto ko, nagbe-blink na. So, kailangan nang palitan yung bulb. Sabi ko sa kanya, gawain to ng panglalaki, though kaya ko naman gawin, pero gusto ko ipagawa sa'yo. Like, clear. Sinabi ko talaga yun sa kanya. Hindi ko abot. Pero totoo, hindi ko talaga abot. Kasi mataas yung palitan ng bulb. And then I told him, sagot ko na yung pang merienda mo, pero pakipalitan yung bulb ko. Kasama po yun sa aking delegate. Pansinin nyo, pwede ko naman siyang gawin, actually. Pero, nagtap ako, specifically yung tatay ko, to do the task for me. And yung next, na nasa quadrant ay delete. Minsan, hindi kasi natin kailangan gawin yung task na yun. So, ngayon, konting trivia, nilagay ko dito. Did you know the Eisenhower matrix is named after the US President Dwight D. Eisenhower? So, galing siya sa former president ng US. Sabi niya dito, what is important is seldom urgent, and what is urgent is seldom important. In simple terms, or in layman's term, it's just a to-do list with 4 boxes that helps you decide. Ano ba yung didesisyonan mo dyan? What to do now, what to plan for later, what to ask help with, and what to ignore. So, it's like sorting your chores at home. So, for example, some need to be done immediately. Example, fixing a water leak. Kailangan ba siya gawin agad? Yes. Lalaki ang bill mo sa Manila Water or sa Maynilad. Some can wait. For example, some can wait. Ano daw yung explanation or yung sample dito? Gusto mo mag-repaint ng room. Next example, some can be given to someone else, like asking a sibling to wash the dishes. And some are just distractions, like endlessly scrolling TikTok. So, later on, mas anuin pa natin, palalimin pa natin. So, yung do this, ito yung may high impact pero low ang effort. Ang decide, ito yung may high impact pero high effort din. Ang delegate, low impact pero low din ang effort mo. Kasi of course, ide-delegate mo siya. And then delete, low impact
plus high effort. So, in short, if i-filter test natin to. So, number 1 question, does this align with our mission? Does this help my team succeed? Does this create long-term value? So, ito yung mga questions na pwede natin i-filter. And, okay, dahil alamin na yung PALM, so, sabi ko kay ChatGPT, bigyan mo ko ng scenario na mas maiintindihan nila paano mag-Eisenhower matrix. So, ito yung scenario. Malapit na tayo matapos. Take note. You're the team leader of a bookkeeping group inside TBSA. Tapos, ito yung 5 urgent tasks na kailangan mong gawin. Place yourself in the shoe of this scenario. So, number 1, may client ka na nagpo-follow up para sa uncleared bank transaction from last month. Next task mo, may government filing deadline ka sa BIR na due tomorrow para sa isa mong client. A new member of your team needs onboarding and guidance. Number 4, management is asking for a weekly progress report within the day. Number 5, your system is loading down and it suggests an urgent update that might take 2 hours. So sabi dito, you can only focus on 2 tasks today. Which ones will you prioritize and why? So i-apply natin yung PALM. Ano yung PALM? Perspective, accountability, love, and mission. So PALM. Purpose, ano ba yung pinaka-align sa client success at sa TBSA mission? Example, mag-file ng BIR deadline, and ano yung epekto nito? Compliance and client trust. A, alignment. Align ang naka-align sa team sa business goal. Example, progress report. Naka-align siya sa management expectations. Kasi kailangan nito ng management, yung mga reports. Okay, leverage. Or love. Alin ang may pinakamaraming impact kung gagawin mo ngayon? So, syempre, clearing bank reconciliation builds smoother reporting for future tasks. And the last, management or mission. Alin kaya ang kaya mo i-delegate o pwede mong i-schedule mamaya? Onboarding a new hire, pwede mo siyang i-schedule bukas at i-delegate mo sa iba. So ngayon, yung step 2 naman, itong Eisenhower. Okay. Client follow-up, do now. BIR deadline, do now. Onboarding new member, schedule. Progress report for management, delegate. System update, defer or eliminate for now. So makikita nyo, nandito siya sa do, decide, delegate, delete. Nakakasunod po ba? Okay. So, yan. So, ngayon, PALM clarifies which each task matters. Eisenhower matrix shows when and how to act. So, yung gagawin, agad, DRI filing plus bank reconciliation. Yung decide, onboarding. Delegate, i-delegate mo yung progress report na gagawin ng isang senior member mo. Yung delete or yung reschedule, system update until non-critical hours. So ngayon, ang gusto kong gawin nyo, magbe-break kayo into groups, ipe-prepare nyo yung Eisenhower nyo, ano yung mga tasks na sa tingin mo as team leader na kailangan sa team mo. And then, i-discuss mo siya gamit itong do, decide, delegate, and delete. Ulitin ko So, magbe-break in kayo, magbe-break out kayo sa kasama nyo ang inyong kagrupo. So, ngayon, maglilista kayo ng tasks na dapat nyong gawin siguro next week na kasi Friday na kayo. Next week. And then, i-discuss mo siya based sa PALM. Perspective,
accountability, love and mission, plus itong tool. So, kapag represent nyo, nakatool na siya ng do, decide, delegate, and delete na quadrant na nandito na nakalagay kung ano yung do, decide, delegate, and delete. Clear po ba? So, bibigyan ko kayo ng 10 minutes. So, mag-decide lang kayo ng 5 tasks na gagawin nyo next week based sa kailangan ng inyong team member at kailangan ng inyong mga ka-team leader. Okay? So, open ko na ang breakout room and then I'll give you 10 minutes to do this. So, dapat naka-chart siya, ha? 4 quadrant, and then, yung inyong SMART goals. So, kasabay yan ng pag-present nyo mamaya. Okay. Pili na rin kayo ng presenter kung sino man yung magpe-present. Kayo na din yung mamimili ng room kung nasan kayo. Pakipili kung saan ba talaga kayo para walang maligaw. And the floor or the rooms are now open. 10 minutes. Paano magpili ng room? Wala yata walang breakout room.
Daily sharing learning from book reading, encourage team members. Sige, Team Ah, 1. O sige, baliktad. Team 5, umpisahan niyo po. Okay po, Smart wait lang. goals. Smart goals, tapos connect sa Palm and yung Eisenhower na matrix na kailangan niyong gawin. Okay po. Ayan. Kita po, Miss Rupa. daily sharing Kita na, notes from yes. ebook Doon muna file. tayo sa smart goals mo. Yes. Smart goals na. Apo. Ayan. Pressure. Bilisan. Okay po, ang smart goal ng Team 5 is by December 2025, at least 80% of our aspiring online bookkeepers will complete the student portal po. So, yung progress will be tracked through submitted outputs, attendance log, saka mentor feedback. And then, specific focus on assignment completion, yung mga tasks po doon or activity inside masterclass and session attendance, measurable by outputs nga po and attendance, achievable, designed for consistent progress and one step at a time. Then, relevant po, it builds confidence and skill aligned with our mission, yung na-share po last week. And then, time-bound target is set for December 2025. Okay po. OKRs namin to help at least yun nga po, as mentioned dun sa Smart Goal, align siya, at least 80%. And then, naggawa kami ng student tracker, actually saan siya? KPIs dapat. So, another KPI namin is we started reaching out personally to check in with the students, yung simpleng kamusta lang. So, minamanage din namin na wag silang i-spoon feed. So, more on kamusta, giving guidance, ayun po. And kung ano yung mga nagiging challenges. And then, para Sige, sorry to interrupt, Miss Ivy, TLIV. So, can you show us yung Excel na student tracker na sinetap niyo? Okay po. Kabado yung iba, oh. Kaya niyo yan. Tayo lang Ayan. po. Ayan. Opo, Okay. actually, shinare namin to with the students kasi para may accountability din on their part. Kasi Yes. hindi naman kami yung students, di ba? Para at least may self-assessment sila. So sabi namin, take this constructively, hindi siya para talagang pag hindi nyo natiklat ng boxes, bagsak na kayo. Hindi, para na-assess nyo rin yung sarili nyo. So we have yung first sheet, yung AC attendance. Ayan po. Tinrack namin yung live kasi medyo may pa-praise kami sa perfect attendance. Kaya yung tinrack namin yung live. Then yung portal progress. So ayan, may isa ng student na nag-fill out. So kanina lang namin to na-share actually. And then for the assignment, ilalagay po namin yung link. Ayan, so naka-link yan then with student portal. Then ilalagay po nila rito yung link na answers nila. In that way, ma-check din namin. And makikita rin namin kung sino yung hindi nakakagawa. Ayun po. Then, syempre may rating. Ayan po. Alright. Ayan, may rating siya. 40. Opo. Then, yung deadline, tas yung kanilang total, sorry. Total rating. daw, si ma'am. Hindi ko na nabasa. Ayun. Kasi may kaibigan tayong dadalaw sa Manila. Sorry po, nakita niyo yun. Ayan. Okay na po siya, Miss Rupa. Okay, sige. Okay, with the Eisenhower naman, balik tayo sa Eisenhower. Ano ba to? Sorry nga, hindi niya alam na may yan. As in everything. Kaya Francis, pa-help mo kay Marley, huwag mo siyang mag-message. Sige. Okay, so ano yung mga do this, decide, delegate, and delete niya? Ayan. So yung do this namin, of course, we commit with the TL's training to be effective team leaders po dun sa ating students. And then yung book reading. Ayan. Alright. And
Yun sa delegate naman, hindi kasi namin need ma-involve lahat. So isang TL naka-assign weekly doon sa slides presentation. And then syempre, student tracker, we share yung responsibility with the students themselves. Yes. Then, yung sa decide naman, nilagay namin siya sa decide kasi it's not that urgent, pero kasi pwede namin siyang gawin sa free time namin, which is yung checking in with the students. And then yung delete, ayan, yung lagi na-emphasize ni Ms. Rufa, yung spoon feeding ng student. Lalo na yung mga nasa portal naman. Ayun po. Actually, Ms. Rufa, hindi kami umabot sa palm. Actually, ito yun. Ito yung ano Ayan na yun. yan, ako. Kumbaga, P. So, perspective. Ganyan. Okay. Accountability. So, they need kayo as team leaders, kailangan accountable kayo kung sino man yung magpe-present ng slide. And yung students na i-update yung student tracker nila. Okay? So, L naman, why you are doing all of this? Because you love yourself, you love your teammates, and you love your job. Okay? Then M, what's your mission? Of course, to guide and ayan, to grow. So, papasok pa rin siya sa PAL. Okay? Sige. Parang gusto ko mauna yung group 3. Kasi nabalitaan ko, dalawa lang sila. Sige, present nyo po yung SMART goals nyo. And yung Nasaan na ba yung SMART goal? Eisenhower. Get ready with your slides pag tinawag na po ang inyong team 1, 2, and 4. Ayan. Magandang gabi sa ating lahat. Bali, ito yung team 3. Bakit na ano? So yung pagbasa natin mula sa baba pataas, yung mission statement namin is to equip freelance bookkeepers with the guidance tools and community support needed to excel in the roles and empower the next generation of TBSA professional. To do this, we commit to do the Wait following. lang, Sir Elmer. Interrupt kita, no? So, yung kailangan natin is yung SMART goals nito. Bali, ito dinivide namin into 3. Guidance tools and community, yung community support by the end of quarter. This year, 80% of active members will have joined co-working group. Ito yung isa sa mga gusto namin encourage sa kanila wherein individual updates are discussed during the Team GG's progress. Discuss using the Team GG's progress board. Ito yung nasa Google Sheet. Sa tools naman, under tools, by the end of the quarter, we will improve awareness for 80% of students on how to navigate essential tools, including Xero, QBO, and key professional platforms like LinkedIn, Facebook, and Upwork as incorporated doon sa accountability, accountability call program every week. Under guidance naman, by the end of the quarter, we will have successfully conducted 100% of the scheduled accountability calls. Kung mapapansin natin, bakit yung SMART goals namin are actually TLs focused lang, no? Kasi yung mga members, we take them as clients or customers. So as you could see, papunta sa kanila yung aming desired objectives. So anyway, ang aming tracker naman ay ito. So as you could see, meron na silang yung mga KPIs namin nandito sa taas. Number of attendance, yan, sa master classes nila. They are monitoring it. Bahala sila kung magsinungaling sila. But important is nandito na. Then accountability calls attendance dito. Then the building your network, optimizing LinkedIn, Facebook, OLG, Upwork. Then job application materials, just for them to apprise themselves na kung dapat meron silang resume, cover letter, proposal letter, short intro video if they want. Then the target market niche. Then we're also asking them to update us with kung meron na ba silang na-hired na ba sila or never tried sila na mag-conduct ng discovery call or ano tawag nito? Yung interview
As you could see, only few people are, we encourage them. Again, since we cannot measure, we cannot in a way, pwede natin silang impluwensyahan but we cannot make commitment base sa mga tao na beyond our control. So that's why umatras kami sa TL members because these customers are actually dapat sila makikinabang sa ating mga services as TLs, not themselves as part of the Team GG technically. So ito yung paano naman natin ma-measure up that the Team GG is doing well, especially TBSA. We need to conduct survey after everything without in an exchange of certificates or ano pa man. Kasi kung may certificate, they will tell lies. So that's why, yan, with this tracker, makikita natin, hindi natin sila halos mapersa. Yan ang totoo. So, in a way, let's go now doon sa, okay, okay, sana ba? Hindi namin natapos halos. Paano Sige. napunta ako sa Team 2, lumabas ako, bumalik ulit. Pagbalik ko, Team 3 katatapos lang. Actually, this is makikita nyo para sa amin to no, as Team GG. So we need to encourage team members on a daily basis. So to-do list talaga to, at least 10 minutes of our time. And we commit also to share daily reading gold nuggets based sa libro. And then we commit to attend TL training and do assignments. We cannot decide this. Dapat talaga na gawin na. We cannot delegate this kasi kami lang talaga to. Decide this, conduct AC. It needs to be scheduled. Lalo na last week wala kami. To delegate this, encouragement is to build their own co-working group. Bakit encourage? I-delegate ito sa akin. Sa sarili ko. And then daily monitoring FMGG progress tracker, i-delegate din namin to sa individual mentees, hindi na sa amin kasi actually it's for them. Sila makikinabang sa tracker na yun. Yung delete this, wala kami nagawa but I would like to copy yung ginawa nung previous group na yung spoon feeding, which is not part of our job anyway. Talaga na dapat i-delete yun. Maraming salamat, yun lang po. Okay, thank you, Team 3. Sige, Team 1. Team 2 and Team 4, get ready. Pakibilisan lang na lang po ang pagsasalita. Okay po, ito po yung SMART goals namin. Number 1, by September 15, 80% of our live attendees have fully optimized their profiles on LinkedIn, Facebook, and online jobs. So, binigyan namin sila ng assignment, ma-discuss ko mamaya. So, second is starting September 1, that's Monday pala. We will require each mentee a minimum of 2 professional or skill-related posts on their LinkedIn or Facebook to keep them active dun sa social media na magagamit naman nila eventually. Yes. So, third SMART goal namin is our team will sustain an average of 30 live participants per session until September 15. So, ang assignment namin dito as TLs would be encourage them every time na umattend and update sila kung ano yung activities and assignments. Sa Eisenhower matrix naman, first is yung do this namin. First is attend trainings and para nga mangyari itong SMART goals namin is to do itong daily encouragement sa kanila na umattend every time. Tapos, to decide is assist mentees one-on-one and optimize their profiles. Kasi, hindi rin namin control to, gaya din ni TL Elmer, hindi namin control yung gustong gawin ng mga mentees namin. But, of course, andyan kami to encourage and to guide them paano na nila magagawa itong bagay na to. Sa delegate naman, progress tracking and monitoring. Meron kaming monday.com na ginawa. Andun yun yung tracker namin to monitor them din dun sa mga assignments nila kung nagagawa ba nila o hindi. So, delegate ito kasi sila mismo yung gagawa nun, hindi kami. Nasa kanila yung control kung gagawin o hindi. Delete yung QB and Zero certification for now. But as TLs, ready kami pag nasa booster class na sila,
ready kami na tulungan sila dun sa pag-walkthrough hanggang sa magkaroon ng certification. So pakita ko naman yung aming tracker, which is yung monday.com. Ito yung mga ginawa naming assignments, student projects, yung i-optimize nila yung profiles nila. So yun, meron nang nakapagbigay. Ayan, may mga done na working on it, yung Facebook optimization. Tapos, first task namin sa kanila is evaluation on our part. Evaluation for TLs kung ginagawa ba namin ng sapat o hindi yung ginagawa namin or kailangan pa ba ng improvement. So yon, Facebook optimization, meron nang nakagawa, meron namang ginagawa na. May LinkedIn optimization, online jobs page optimization din, tapos yung short-term and long-term goals nila. So yun yung assignments namin last week. So ngayon, on the process na kami, on tracking them kung ano yung progress. So yun po. Thank you. Alright, sige, puputulin natin ng mabilis lang. Thank you so much. So, ang team 4 and 2, next week kayo magpe-present ng inyong assignments. Alright? So, because we need to finish on time. So, thank you so much. So, at least natututunan nyo na kung paano gumamit ng Eisenhower matrix. And you can use that sa inyong mga daily tasks. So, identify your daily tasks. And then, tignan mo, ano yung do, ano yung delegate, ano yung decide, ano yung reschedule mo, at ano yung i-delete mo sa mga tasks na meron ka. And, just to end, okay, so nilagay ko dito, leaders, your role is not just to decide, but to discern. Bakit ko pahintulot, no? Bigyan niyo ako ng 10 minutes na palugit. So, magna 9-10 tayo for today. So, bakit sinabi kong discern? Ito yung very important na shinare ko last time ng team leaders training kasi ibig sabihin ng discern is to recognize, perceive, or distinguish something clearly. Understanding with insight and good judgment. Bakit? There are people na sabihin nila na, or there are members, tapos na sila but without comprehension. Or yung mga gawa nila ay sa tingin mo may ini-next level pa. Pero dahil for the sake na makapagpasa, papasa na nila. Kahit hindi pa yun yung best. Okay, so you have to discern. Very important to. Bakit siya very important? Kasi as a team leader, dapat meron kayong ganitong power. Meron kayong power to design and meron kayong power to discern. Kumbaga, in a layman's term, kaya mo silang makilala as a person. Kaya mo silang maunawaan or kaya mong mag-decide tungkol sa kanila. So, ginagamitan din to ng wisdom. So, every time na may discernment tayo, hindi lang parang magjo-judge tayo, pero with pure understanding din and with wisdom kung nagagawa ba natin yung ating mga kailangan gawin or desisyonan. And nilagay ko dito, strategic leadership is about saying yes to what aligns with purpose and no to distractions. So the best leaders don't chase everything. They chose the right things. And to end, decisions shape direction. Priorities shape destiny. And sige, lagay nyo yung mga team highlights and praises nyo sa chat box kung meron man. And habang nilalagay nyo sa chat box yung praises and highlights nyo for the week, can you give me a quick feedback para sa tonight's training? Ano po ang inyong quick feedback para sa training na ito? Nakatulong ba siya or nakagulo sa mga naiisip nyo na at ginagawa nyo?
paano nakatulong or paano ito nakadistract, kung nakadistract man? Kala ko nagtataas ka na ng kamay, Miss Caroline Jane. Sige, feedback for today's training. Meron po ba? Hello po. Ayun sa Eisenhower ho, ngayon, naririnig ko na siya, pero hindi ko alam paano gamit, or hindi ko pa, ano ba yon yung gano'n. So for tonight's session, mas naging malinaw kung ano yung dapat unahin, ano yung dapat isang tabi muna. Yun sa prioritization on several tasks. Malaking tulong, hindi lang dito sa TBSA, kahit paglabas namin, magagamit namin. So, yun po. Yun yung aha moment ko ngayon. Okay. Okay. Thank you for the aha moment. Okay. Ano pa? Sige, Miss Ria. You can chat na dito yung highlights and praises nyo. For the feedback, sige, Miss Ria. Nakatulong sa amin, Miss Rupa, kasi na-distinguish na namin yung dapat namin i-prioritize, then yung i-delegate, saka yung di mo na dapat gawin. Alright, thank you. Sige, TL Francis. Ano po, parang yung Palm Compass po, na-appreciate ko po siya. Hindi lang professional, kundi may emotion po. Kasi minsan kailangan din po natin ng love sa pagli-lead. And sa relationship with other po, importante po yung love talaga. Yes, ayun, konting lang din, addition to that. Sabi nila, mas impactful ka kapag may relationship ka sa members mo. So, for example, situational, no? Nagkasakit siya. Hindi naman talaga niya intensyon na hindi magpatuloy dun sa portal. Kaya lang nagkasakit siya. Okay? So, as a team leader, we still have compassion and love na, okay, magpagaling ka muna. But at the same time, nandun pa rin yung guidance na pag okay ka na, pagpatuloy mo. Ayan. So, very important yung love. Emphasize ko yon tonight din. Very important yung love. Sige, TL Maricel. Ayun po, yung sa Eisenhower matrix, hindi ko alam na yun pala yung tawag. Doon sa ginagawa ko. Kasi laging, kahit noon pa, yun yung lagi kong inaano, ano ba yung importante at urgent, alin ba? So, hindi ko alam na yun pala yung tawag doon. May system pala yun. So, hindi ko alam na ganun pala siya. So, ayun, kaya ngayon ko na-realize na, ganun pa, tama. Nasa tama pala. Kaya nasabi ko na nakaka-enlighten kung tama pa ba ang path na tinataka. Kasi, akala natin, porke ginagawa na natin yung daily task natin, akala natin tama na. Pero hindi pala. So, importante pa rin, alam pa rin natin kung ilagay yung mga bagay-bagay sa tama nilang kalalagyan. Ganon din po yung sa buhay natin. Yun po. Ayan. Sige, TL Elmer. Hello po, being busy doesn't mean you are productive and fulfilling your purpose. Yun lang po. Okay. Being busy doesn't mean you are productive. Okay. Hindi porket busy ka, productive ka. And fulfilling your purpose. Ayan. Sige, last one. TL Caroline Jane. Sa feedback po, Yes. o sa praise po. Sa feedback muna tayo. Actually po, hindi po ako nakapakinig sa last part kasi naghihawak ng kilikili yung anak ko . Actually po, yung Eisenhower po, naano ko siya kasi I have this hard time po in managing my task. Hindi ko na, alam mo yung multitasking, yun pala tawag yun, Eisenhower task. So, na-introduce siya ng therapist ko, pero hindi ko siya alam kung anong pangalan. So, maganda pala yung kahit nga sa daily task ko, na set aside ko yung mga do this, yung ano ang pwede ko i-delegate, ano yung pwede kong i-decide na gawin ko tomorrow. Tapos yung mga di naman siya importante. Parang ganun po. Kasi
I love multitasking that I almost na nalilito na ako kung anong gagawin ko. So, yun lang po. Thank you po for introducing po sa Eisenhower. Alright. And just to add, multitasking is not multitasking. There's no such thing as multitasking. Okay, bakit? Divided yung attention mo. So, kung feeling mo nagmo-multitask ka or feeling mo productive ka because you're multitasking, hindi siya. Okay, so later on siguro ipapakita ko yung book ko kung nasan yung multitasking part na I really don't recommend yung pag-multitask. Okay? Kasi nade-divide yung attention natin. At the same time, hindi natin natatapos ng maigi or ng mabuti yung ating mga assigned task. Ayan. So, additional din yun sa atin. Okay, so go. Sige, balik tayo sa walang nag-chat ulit. Hindi ko alam kung pagod na ba kayo dahil Friday na. Pero what are your team high praises or highlights this week? Meron ba? Highlights, Team 1. Naturuan yung mentees gumamit ng online app for tracking. Praise God, very good. Kahit mahirap sa una, gamitin, but then may marami ang gustong matuto. Yes. Yung breakout rooms namin is nakamusta namin sila at nag-share sila ng challenges pero mas naging close yung relationship namin sa kanila. Yan. Praise God, Team 1. Elevate Blazers, Trailblazers. Ano pa? Help some of our mentees na ma-optimize ang kanilang profiles or ang kanilang LinkedIn. Okay, Team 1 lang po ba ang may highlights and praises? How about the others po? Team 2, 3 and 4 and 5. Parang natutulog na ata kayo. Opo muna, Miss Rupa, baka makalimutan ko po. Okay, Baka sige. mawala Go Team naman. 4. Ano po, ayun. Kasi po nung one up natin, medyo may na-hurt sa aming member kasi hindi daw namin sila nilapitan ni TL Lori. Pero sa totoo lang po, hindi mo namin sila kilala by face. Sa name lang po. So, Okay. So nag-raise siya ng hurts niya nung nakaraang AC namin. So kailangan namin bumawi sa kanya. So sabi ko, paano kaya kami babawi dito? Pero nung nakaraan nga ng AC, ka-team ko siya. Talagang sinundan ko talaga siya. Pumunta talaga nagpa-assign doon sa kung nasaan sa room. Dahil gusto kong malaman kung ano pa yung damdamin niya towards sa amin. Dahil alam ko talagang na-hurt siya na dahil hindi daw namin siya, wala daw pumansin sa kanya doon sa one up. Sabi ko sana nag-approach siya kasi hindi naman namin kilala talaga sa dami. So name lang, by name lang talaga namin kilala. So kaya at saka alam namin na a-attend siya, hindi lang namin kilala yung face niya. So alam namin na a-attend siya. So hindi namin alam kung sino yung mentee na yun. Kasi sino kaya? Nandito kaya? Sabi ni Tia Lori, nandito kaya siya? Hindi ko rin alam, pero sabi niya hindi na lang daw siya sasabay sa akin kasi taga Cavite din siya. So ayun, ang ang kagandahan naman, so na-prove ko na hindi naman talaga siya hurt and nagkaroon siya na siguro lalo siyang naging sa amin na nag-on cam na siya ngayon kasi talaga sinabi talaga namin na kasi hindi namin kilala yung mga face ninyo isa-isa. So ayaw niyo mag-on cam, so hindi naman siguro kami mabi-blame kung hindi namin kayo kilala. So ayun po. So medyo okay na siya ngayon, medyo na naman at akala kasi kinabahan ako kasi baka hindi na siya umattend after noon. So parang nababother ako kaya lang ayun, kaya nung nakita ko siya, so medyo na-relieve na ako. Yun po. Okay. Additional to Another that. highlight po, Sige, nung go. last AC namin, nag-assign kasi kami ng mga body kasi nag-initiate na sila kaya lang hindi nila alam kung sino-sino yung iba-body nila. So the last time na nag-AC kami, assign na kami ng body by Roleta. So embrace nila kung sino yung ma-assign sa kanila. And last AC, last Thursday, kinamusta namin kung kamusta yung body nila. Maganda naman yung response nila na they communicate na to each other.
Sabi ko, so close na kayo pare-pareho. Love nyo na isa't isa. Masaya naman sila. So we think na yung body system is magiging successful po sa team namin. Yes, that's right. Kailangan by ruleta, no? Mamahalin talaga nila yung ma-assign sa kanila. Ayan. Allow me to read yung mga nandito. Mas active na po sila ngayon and mas confident na po sila. Praise God. Ang cute lang, may nagtatampo. Yes, it's part of the it's part of life. Actually, nung nasa one up din ako, maraming tumititig sa akin. Pero hindi ko din sila kilala kung sino. Sa sobrang dami ng TBSA, nakita ko yung master list ng TBSA, nasa 3-6 na tayo. So, 3-6 na yung students natin. So, though matandain naman ako, pero sabi ko nga dun sa nag-chat, pa-picture po, nasan po kayo? So, sinabi ko nandito lang kami, ito nandito sa part na to, kasi yes, hindi talaga natin sila kilala. So, encourage din natin sila na talagang magpakilala. Okay, part nila yun na magpakilala sila. Okay? So, ayun, nag-email ako sa mga students and then nag-reach out sila sa amin. So, na-finalize namin ng student tracker. Nagawa kami ng questionnaire for students for week 1 to week 5. So, natouch ako after doon sa isang student, nagsabi siya, lahat saan siya nahirapan, ano focus niya, at ano yung goal niya. So, yan, makikita nyo yung mga facing nila, okay? Lahat ng mga students is nag-participate at naging game sila kahit andun na po yung takot at impromptu sa mock call. Ayan, congrats Team 5 sa mock call. Highlight Team 1, AC sessions help a lot para makakatch up sa portal lesson at sa breakout room naman nakakuha ng perspective from experienced persons sa accounting field. Ayan. So, ang ano lang talaga pagpatuloy, no? And then, okay, may feedback na tayo. Assignment, again, continue reading the book. Okay. Bakit ko ba ito pinapagawa? Kahit hindi kayo yung encourager. It doesn't mean na si Team GG pa rin yung this week, sila pa rin yung magbabasa. Magbasa kayo, bakit? Kahit wala na kami or kahit wala na yung training natin, pwede nyo gawing daily. Yun nga, daily nuggets. Gold nuggets, sabi nyo kanina, no? Daily nuggets. Kumbaga kung ano yung binasa nyo, ano yung shinare nyo sa TL's training or sa TBSA TL's na GC, pwede nyo din siyang i-share sa mga ka-members nyo. So, mas maganda talaga na nagbabasa kayo. And sila din, marirealize nila na this is really not about na parang TL-ship relationship. What do I mean by that? Hindi lang kayo nagpaparamdam kapag AC na. Hindi lang nila kayo nararamdaman kapag AC na. Pero nararamdaman nila kayo along the journey. And syempre, habang nagbabasa kayo ng libro, sino ba ang nag-grow? Kayo as a person. Okay? Encourage your team daily. Ayan. And of course, post your takeaway. I think ang nag-takeaway lang last week ay 3 lang. Okay? So, makikita nyo naman, no? Sabi ni Tin, akala nyo walang makaka-recognize pero darating yung panahon na may mag-recognize sa inyo and alam niyo yun, kumbaga when you post, alam ng mga audience nyo na may mapupulot sila. Okay? So, yun yung pinaka-mahalaga. And just to end, alam kong nakiusap ako na hanggang 9:10 tayo, so pagpasensyahan niyo po ako. I saw this picture when I opened my Facebook just this morning. And as you can see, everyone, sabi dito, everyone has an idea. So kung makikita nyo, maraming pumapasok sa door ng critications, criticize, procrastinations, generate ideas, yung magpaplano. Pero ito yon, sana nandito tayo. It's the execution that separates you. Makikita nyo sa take action, isa na lang. Out of ilan na nandito. So, may this be a reminder din this week, hindi lang sa pagiging TL or reminder din sa sarili nyo. Ano yung mga iti-take action nyo na this week? Kung may na-achieve man kayo, ano yung next na gusto nyo i-achieve? Okay? So,
Ayun, I hope I can see your takeaways. Kung nahihiya kayo mag-takeaway, you can post a takeaway sa TBSA FB group. Kung hindi pwede mag-public, I totally understand. Pwede kayong mag-post doon para kahit din yung group natin, kahit hindi nyo ka-AC, um, i-encourage nyo sila. And yun nga, katulad ng sinabi ni Tin, nasa harvest season siya. So ngayon, ask yourself, ang season ako? Nasa preparing season ba ako? Nasa planting season ba ako? Or nasa harvest season din ako ngayon? So, check nyo po ang inyong mga sarili. And, sige, pwede na tayong mag-picture. Open na lang ang camera. Frances, Caroline, and Rhea. Okay, Frances, chika pa ako sa'yo mamaya, and Miss Ivy. Okay. Sige po. Wala po ako ng background eh. Kasi ibang nakigamit lang po ako. Wait lang po. Ayan. Hintayin natin sila. And, yan, hintayin natin siya. Ayan. Okay, game. In 3, 2, 1. Smile! Okay, ngiti ito ng mga marunong na mag-Eisenhower at may palm sa kanilang decision-making compass. Thank you. Again, see you next week. Konti na lang. 3 na lang. Nasa kalagitnaan tayo ng triggering. I think yung session 4 and 5, gagawin ko siyang isang session. So, magti 3 hours tayo next week para matapos din tayo kaagad. Ayun. Thank you so much and see you next Friday. Bye-bye. Good job. Thank you Bye. po. Bye-bye po. Thank you.